Full tank. Full tank? Apo. Premium? Bago sir? Bago. Kakalabas lang dito. Thank you, thank you. Sir, congrats. Thank you. Okay, kayo. Talagang version lang na nilagyan siya ng gulay board. Natuwa si Kuya. Nakakuha rin pala tayo ng public reaction ngayon. Kala mo ngayon sila nakakita ng motor no? So finally, tagal kong inaantay ito. Dumating na. Available na raw yung Yamaha Lexi 155. Isa tayo sa unang magkakaroon. Kaya kasama natin sila Bibi Katingin. Ayan. Kasama natin si Mrs. Katingin. Ayan. Soon, gagawin namin ng back ride review. So, ang saya-saya. Let's happy guys. Ayan, saya-saya. Saya-saya nila. So itong Yamaha Lexi, syempre for keeps natin to kasi gagamitin natin siya pang service, pang daily. Kasi maganda yung may gulay board, pwede mo lagyan ng mga yung malalaking mineral water, yung mga Wilkins, ganyan. So nagantay din tayo ng mga ilang weeks din after the launching, siguro mga 3 weeks. So yung order natin, yung kulay green, sakto, yun lang ang dumatay, nag-iisang unit lang. Kaya bilisan natin sa Kainta. Yamaha Guanzon, let's go! Okay, say hi. Hi mga katingin. I got some snacks. Hi Argentine. I got some snacks for you. Say hi mga katingin. Hi Argentine. So nandito na tayo sa Yamaha Guanzon sa Kainta. Kasama natin dalawang makulit. Hey. Yeah. Doon sir, pag mag-inquiry. Ito na. Ay. Good afternoon. Good afternoon. Ayun, ito pala. Ayun, ito na. Ayun, grabe oh. Malaki rin pala tingnan sa personal. Kala ko maliit lang. Parang NMAX din yung dito niya. Modulas. Ayun. Unang sakay. Sa Yamaha Lexi. Yung seat height niya parang Aerox din, mataas din. Kasi malapad eh. Ayun oh. Hindi siya kagaya ng mga click. Mas malaki to. Pero magano? Gaan lang. Parang Gravis. Pero mataas. Tsaka yung dito malaki. Malaki yung gulay board niya. Susin natin. Activated na pala siya. Yun. Ang ganda. May ilaw pa yung logo niya. Lexi 155. Bali, magkano po lahat? So, ito pala yung compartment niya. Want to go inside? Here? Yan. Want to stay inside? How about you? You want to stay inside? Oh, ganyan pala yan eh, oh. Pwede pala puan eh. Hey, no. So doon yung upuan. Wait, we'll close it first. Close it. Parang nakikita ko sa kanya ng downside is andito yung gas tank, so medyo ito lang, medyo maliit lang yung compartment niya. Pero okay lang kasi meron ka namang floorboard dito na malaki. So dito, siguro half face ka siya rito. Sakto may libreng helmet yata dito eh, sa Guanzon. Yun, meron nga oh. Tsaka may t-shirt pa. May pa t-shirt. Oh. Yan, yan. Okay. Ako din. Madulas kasi, baka mahulog eh. Oh. Alam mo, ilan nakakita ng motor eh. Okay. Okay, 1, Palot, mami. smile. Smile. 1, 2, 3, smile. Ganda? Yeah, ganda. Okay, go down na, go down. No, not yet. Hawakag mo na ang atsi dito. Yan. Kala mo, ilan sila nakakita ng motor eh, no? Yes, it's not yet done. I know, Let's go down na. Is this your, not yet. is this your new broom broom? Yeah, it's one. Is this your new motorcycle? Maganda, maganda. Kasi maganda. Maganda. Ay, sige, sige. Let's go na. Lagyan mo ng gas. Lagyan mo ng gas. Lagyan mo ng gas. Yes, gonna put gas. Oh, where is the first na? Yan. Ang papangalan natin dito. Lexi Lord daw eh. Pangalan. Ano lang? Alexis. No, pwede. Alexis. O, Lexus. Nag-iba. Nag-iba yung brand eh. Yun. Anong gas? Para hanggang sa makarating sa gas station. Ay, excuse me. Yan. Okay na, pwede na idea mo yan. I ride it now, Dad. You want to ride it? Later. Later na. Let's begin now.
Start na natin. Checklist tayo, sir. Itong Lexi na bago, sir, is 155. Then, ito naman, sir, check lang natin yung mga functions niya, electricals and other features niya po. So, dito tayo muna, sir, sa ignition. Ignition dyan, sir, same din naman po sa mga dati nating mga unit. Mechanical po siya. So, lock po natin ng manibela. Push lang po, then sa left po. Then, kung paano lang din naman po siya nilock, ganun lang din po kung i-unlock nyo siya. Then, yan po, sir. Unlock na po. Then, sa seat naman po is diretso pihit lang po pa counterclockwise or kaliwa. Yan. Open na yung seat natin. Then, under the seat po nung motorcycle natin, ang tools po natin included dito is yung screwdriver lang po. Then, service manual natin. Battery, sir, nandito sa loob nito. May 3 bolts po siya rito. 1, 2, and 3. Then, yung pinaka-fuel tank natin, dito na siya napunta. Yun, sir. Then, Kasya po kayo dito? Half face? half face, sir, I think kasya, pero depende sa shell. Di ba, iba-iba? May nasubukan. So, dito, Johnson, kasya. try natin, sir. Pero, parang hindi, Ay, Kasya, sir. Kaya lang parang pilit siya. Pero try natin. pabaliktad. Yan. Yun na talaga yung pwesto. Hindi, ito na eh. Ito yung flat surface eh. Kasi pag ganito, tama na siya. Pababa yun. Ako yung Wala vice. na talaga. Yun na talaga, sir. Parang sa ano, yung sa fashion. Yun na talaga siya. Ito depende sa half face siguro. Opo, sa shell din po. Maliit na maliit. Kasi may mga shell na iba-iba yung shape po eh. No? Depende sa brand. Doon naman, sir, sa additional features na charging port pa rin, USB, panel gauge, sir. Power on tayo. Kasi power on. Panel gauge na po. Yan, sir. Okay. So, off lang muna yung engine natin. Try muna natin yung mga electricals niya, sir. So, ito po, hazard niya. Power on natin. Dito muna tayo sa likod, sir. Yan po. Left and right niya po. Yan. Then, off natin. Signal light, sir. Left. Yan. Right signal light po. Power off. Then, ito na yung brake niya sa likod, sir. Yan po. Sa harap naman po. Yan. Yan. Dito naman tayo sa harap, sir. Hazard, sir. Yan po. Nasa taas na po na siya. Unlike yung dati nating mga series yung mga nandito, dito, tsaka dito, sir. Yan. Tapos, left signal light po. Right signal light. Then, power off. Busina, sir. Ito. Medyo mas malakas siya ngayon. Then, yung park light niya, sir, once na nag-power on tayo ng motorcycle is naka-open na po agad siya. Ngayon po, yung pinaka-headlight niya, mag-on po siya once na nag-start tayo ng engine. So, start ko yung engine, sir, no? Dito naman, sir, scooter, ganun pa rin, ha? Kailangan natin mag-press ng either left or right na brake po para po mag-start. Sige, sir. I-start ko, sir. Check yung headlight, sir. Start tayo, sir, ha? Ayan, naka-low po yan, sir. Then, high and low. Ayan po. Ayan yung high niya, sir, pinaka-gitna. Nga po. Parang sa NMAX version 3, sir, yung gitna rin. Side stand sensor, meron pa rin naman po siya. Automatic po mamamatay yung motorcycle. Once na naka-side stand po, then di po natin siya ma-i-start. So, kailangan, hold pa rin po natin siya. Dito naman po tayo ulit, sir, sa panel gauge. Yun, dito may button po siya, menu. So, dito lang naman po, auto, trip, V-belt. So, ito, sir, yung BL or backlight, yung parang brightness niya, sir. yung brightness. Opo, sample, sir, hold natin dyan. So, yan po. Pag nag-blink po siya, pwede niyo po siyang tap. 1, 2, 3. 3 is yung brightest niya po. So, hold lang ulit kung gusto niyo ng ganyang set, sir. Then, lipat lang po. Yan. Nasa auto na ulit tayo, sir. Paikot lang naman yan, sir. Yan na yung nabago sa kanya, sir. RPM, fuel gauge po, then pinaka-speedometer natin, sir. Liquid cooled na rin po siya. Ang temperature niya rito, wala na siyang temperature gauge dito. Ang meron lang talaga siya, sir, is yung pinaka-indicator. Ito siya. Ayan, sir. Yung red na yan, nakapa. Temperature indicator, check engine, signal light, high and low, yun lang naman po yun nandyan, sir. Braking system naman po niya is disc brake pa rin po yung harap. Yung sa likod niya, sir, is brake shoe tayo. Ito, sir. Brake shoe. Then sa suspension naman po, is monoshock po siya. Single po siya dito sa left side. Yun, sir. Tapos sa brake shoe niya, ito. Handbrake lang naman, sir. May handbrake po siya rito. For safety purposes lang din. Ito, sir. Handbrake. Press. Push. Yan, sir. Nakalock na po yung rear wheel natin. Stuck na po siya. Then release lang po. Press. Angat lang ulit. Release na po siya, sir. Kasi yung engine niya para sa... Same po. Aerox na version 2. Standard. Then
NMAX na version 2, version 3, standard. Same po sila ng engine po. Sa mga air filters, sa mga CVT. Not sure lang sir sa pinaka full specs ng engine, like yung mga sa mga torque niya, yung mga Newton metric power niya, sir, mga ganun po. Pero yung mga usual na pinapalitan, same lang. Same lang to sir sa mga yung mga consumable parts niya po. Filters, mga CVT parts, brakes, yan po. First change oil mo sir, first change oil mo siya ng at least mga first 500 to 1,000 kilometers or first month niya po. Then break-in period lang muna sir. Yung wheelbase niya, Sa Aerox. parang medyo mas mahaba siya sa Aerox. Parang mas mahaba yung chassis niya. Parang mas haba niya po siguro NMAX. So, thank you po. Thank you for Thank you sir. Enjoy your bagong Lexi. Ay, may previous pa. Ganda. Guanson t-shirt, tsaka helmet. Yan, Guanson helmet. Thank you po. Thank you. Yan, kaya maganda bumili kayo, no? Guanson tayo. Kay Guanson tayo. Kasi may helmet. Yamaha Guanson, Kainta. Pakita ko sa inyo yung mga available units. Meron dito Yamaha Mio Gear, Mio 125. Mga Aerox SP, tsaka Sniper 155R. Yung may ABS na, kulay black. Matte black yung kulay ngayon. Meron ding MT-15. Ganda na headlight niya, kala mo ano eh, MDL eh. Kala mo, Oxlite eh. Mukha na siyang big bike talaga. Laki. Meron din sila dito ang WR 150. Ang presyo nito, 180k ang presyo. WR 155R. Maganda rito yung engine nito, same sa mga Sniper. Kaya madali lang siyang setupan. Maraming racing parts available. Tapos nakita ko yung radiator niya. Andito, patayo. Laki na radiator. Forma, no? Tapos ang presyo nito, 180,000 pala SRP niya. Kasi yun yung financing. Same sa MT-15 sa presyo. Yun yung financing. Meron din NMAX. Ito yung ano, TechMax. TechMax NMAX. Presyo niya 175,900. Ito yung financing. May mga jacket din sila. May SP. Meron din XSR 155. Yun, so ito na yung Yamaha Lexi 155. Tanggalin natin itong plastic. Yun, ay. Yun. Wow. Pogi. Dito tayo sa Yamaha Guanson. Naka-hazard pala. May hazard pala to. Yun. Tapos pinitapon to. Nakakaya magtapon. Tayo sa Yamaha Guanson. Kainta. Kaya, thank you. Kasya ba cellphone? Ay, thank you. Kasya cellphone. Pero huwag natin lagi dyan. Baka malaglag eh. First ride. May mga plastic. Patanggalin natin to. Nalagay. Yun. Okay. First start. Yun. Quality. Siyempre. Tsaka ito, no? Bawal pang bakbakin to. Break in. Woo! Ang maganda rito sa Kainta, mura ang mga gas station dito. Mura gasolina dito. Wow, sarap ng bago. Ang ganda ng motor niya. Anong motor to? Parang BMW yung ilaw. Rusi yata yun. Big shoutout sa Yamaha Guanzon dito sa Kainta branch. Sobrang accommodating at ang babait nila. So big shoutout syempre kay Haidol Boyet Salabaria dahil siya yung nag-repair sa atin dito sa Yamaha Guanzon Kainta branch. Pag kailangan nyo ng mga motor, mga brand new, kontakin nyo lang si Boyet Salabaria. Alam ko meron din siyang ino-offer ng mga financing tsaka yung mga repo units, meron din siya. And so, ito na nga. Ang gaan. Grabe, ang gaan. Nakakapanibago. Malayo sa handling ng mga NMAX tsaka Aerox. Mas magaan to, di hamak. Yung pakiramdam, para lang ako nakaklik na pinalaki yung body, pinahaba. Pero, yung gaan, hindi nagkakalayo. For sure, mas mabigat to kasi malaki talaga siya eh. Mahaba siya talaga tsaka malapad. Pero, malaki difference in terms of weight. So, I don't know kung sino sa inyo yung mahilig sa mga magaan na motor, di ba? Pero ako, lately, gusto ko yung mga gagaan na motor eh. Kasi less pagod, lalo kung malalapit lang yung pupuntahan mo. Kung mga subdivision ka lang pupunta or nearby places. Walang kapagod-pagod, oh. Sobrang nakaka-relax lang siya. So, ito problema ngayon, Friday afternoon, sobrang traffic na sigurado. So, ang tanong, bakit ba ako bumili nitong Lexi 155? It's because of the gulay bird siguro. Tsaka bago sa paningin. Tapos, ang pinaka main purpose ko pa ay
kailangan natin ng pang service. Pag maneuver sa mga masiskip na lugar, may bibilin ka lang sa malapit. Kaya yun siya napili ko. Sa tingin ko maganda siyang gawing pang daily. Pero kailangan natin magpagas. Dahil baka tumirik tayo. 95 po. Ano po? Yan. Magkano po? Full tank. Full tank? Apo. Premium? Yan. Full tank, premium. Premium. 0 sir. Bago sir. Bago. Kakalabas lang dito. Thank you. Ganun sir. Congrats. Thank you. Okay kayo. Okay na po yan. Okay yan. Sige pa? Okay na kuya. Okay yan sir. Ayun si 500 sir. Resibo sir. First gas up. So nakarga natin 3.29 liters. Isang litro ang kinarga nila. 4.3 liters yata ito eh. Nakakatuwa naman dun sa gas station. Sobrang friendly nila. And ito tayo ngayon. Sasagupa sa traffic. So right away yung hatak niya parang maliksi yung hatak niya. Maliksi. Parang maliksi yung hatak niya. Sobrang Lexi. Yan. Ang sexy ng Lexi. Yan. Kasi nga magaan eh. Yan o. Kaya ang ganda ng arangkada niya. Hindi hirap yung makinang hatakin siya. Mas magaan kasi to kumpara mo sa mga NMAX. Good luck na lang sa traffic. Friday afternoon. Abutin tayo ng rush hour na ito. Pinaka dash niya or cockpit niya same kay NMAX yung pakaramdam mo. Parang NMAX din siya. Talagang version lang na nilagyan siya ng gulay board. Natuwa si kuya. Nakakuha rin pala tayo ng public reaction ngayon. Hey! Lalo pag nagpunta tayo ng Caloocan, marami dong mga motor enthusiast. Kuha tayo ng marami ng mga public reaction. Ayan o. Hoy. Mahina pa yung preno kasi yung brake pad niya kailangan pang ma-brake in din. Kaya kailangan hinahinay lang kayo sa mga bagong motor. Tsaka yung gulong kailangan ma-brake in din yan. Pero syempre may coating yan para kailangan makaskas mo muna yung coating niya. So far stable ang pakaramdam. Kahit binibitawan ko yung manibela, stable siya. Ayun stable naman. Panibago lang talaga. Ang gaan niya. So ito na, subukan natin yung performance niya. Kung may konting stretch, ganda ng view dito. So kahit naman drum brake yung likod, okay din naman. Kaya pa naman pahintuin kasi magaan lang talaga siya. I think yung kailangan ng disc brake sa likod yung mga mabibigat na motor. Kagaya na rin for example ng ating Honda Giorno na naka drum brake din yung likod. Satisfied naman ako sa braking system ng disc sa harap. So mahirap lang pag walang navigation, pag walang cellphone holder. Kailangan kabisado mo yung daan or kakapain mo na lang yung daan. Yung lapad niya masasabi ko mas manipis kaysa kay NMAX or Aerox. So meaning mas madali ka makakasingit. Pero mas malapad pa rin to compared mo kay Click. So kung gusto mo lang talagang slim type Honda Beat, Click, Mio, nanipis yan. Para siyang comparable sa Gravis. Kaya lang si Gravis, ang maganda sa kanya yung compartment. Mas malaki yung compartment ni Gravis. Ito may akyatan dito, masubukan natin. Si Gravis kasi nilagay sa floorboard yung fuel tank niya kaya mas lumaki yung compartment. Pero merong fuel pump pag nasa ilalim, so pwede mag-fail yung fuel pump at pwede kang mamroblema pag nag-fail yung fuel pump, unlike pagka nasa taas yung fuel tank, gravity fed. So mas tumatagal, di ba? Mas less ang mga pwedeng masira in the future.
comes sa hatak, ayan. Maganda yung hatak. Yun ang kagandahan ng 155cc na naka VVA. Kasi pag low RPM ka, matipid siya sa gas. Pero pagka pinigaan mo siya, high RPM na, bubukas na yung VVA. Yan, may ilaw na yung VVA dun. Bibigyan ka ng magandang power. Siyempre in return, mas makakatipid ka sa gas pagka hindi nag-open lagi yung VVA. O yung variable valve actuation. So para siyang VTEC. Kaya nga yung Honda ngayon, gagawa sila ng in the future, paglalabas sila ng VTEC. So si Yamaha nauna na siya before pa maglabas ng mga VVA. Diba way back nung Aerox version 1 meron ng VVA. Hatak niya comparable kay Aerox and NMAX, pero definitely maganda yung arangkada nito, Lexi. Woo! Ganda rin ang performance talaga, no? Iba talaga yung Yamaha VVA 4 valves 155cc. At syempre maganda rito, compatible sa kanya yung mga racing parts or performance upgrades, performance parts para sa makina ng mga Aerox and NMAX, compatible sa kanya. And kinonfirm na rin yun ng technician ng Yamaha kanina sa Yamaha Guanzon. Compatible nga sa kanya yung mga panggilid, yung mga CVT, yung mga head block ng mga Aerox and NMAX. So abangan nyo, i-upgrade natin to. Abangan nyo ating Yamaha Lexi 155 build. So kung meron kayong magandang suggestion, masuggest. Ayoko naman ng masyadong matulin, ayoko ng mga 232cc or 232 na sinasabi nila. Gusto ko yung matulin pero reliable pa rin. At ayoko ng sobrang lakas sa gas. Kaya bang matulin na hindi masyadong malakas sa gas. Kasi maliit lang yung tangke ni Lexi. Yun yung isa sa mga nakikita kong disadvantage sa kanya. 4.3 liters lang yata siya. So baka pambitin, di ba? Baka pambitin tayo sa kanya. Pagka masyado siyang kargado, masyado malakas sa gas, mabitin naman tayo sa long ride kasi pang long ride din natin to. Sabakan nyo rin yung ating review. Siyempre ownership review, long ride review, lahat ng pwedeng natin gawing review sa kanya. At bago tayo matapos, gusto ko lang kayong pasalamatan ang mga katingin na sumusuporta sa atin lagi, kasi kung di dahil sa inyo, hindi tayo makakagamit ng mga ganitong bikes, hindi tayo magkakaroon ng opportunity na maging updated, diba? Ito yung may bagong lalabas, diba? Dahil nga bagong labas ang Lexi, nagkaroon tayo ng chance, isa sa unang magkaroon ng Yamaha Lexi 155 sa Pilipinas. At napakasaya nung naramdaman ko ngayon, sobrang makaka-proud. Siyempre dahil yan sa inyo, mga katingin na sumusuporta, kaya patuloy natin nagagawa yung mga ganitong bagay at nagkakaroon tayo ng mga ganitong blessings. At kung umabot ka na sa part na to ng video, baka pwedeng pakisubscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng maraming quality vlogs kagaya nito. At kita nyo naman, napakadaling sumingit sa Lexi, magaan kasi. Thank you mga katingin.